DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Huwebes na tayo ngayon, 12 ng Setyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Tropical Storm Bebinca na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang papasok sa Pilipinas bukas ayon sa Pag-asa. Good news naman, 42 pesos kada kilong bigas mabibili na sa mga pamilihan sa Metro Manila. Alegasyon ni Vice President Inday Sara Duterte na 2 tao lamang ang may control sa national budget. Tinawag ng Kamara na fake news. Na Sandra Leong nagpasaklolo na sa Korte Suprema, karapatan na hindi pagsagot iginiit. Senado pinanindigan naman ang custody nito kay Alice Goo. Pinoy big time child trafficker na aresto naman sa UAE. Mga residente ng La Carlota City pinalilikas daw sa patuloy na pag-alboroto ng Canlaon Volcano. Klase suspendido na rin. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po ating mga DZRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa ang Tropical Storm Bebinca at nasa Severe Tropical Storm category na. Inaasahan itong magiging typhoon bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. Ulitong namataan sa layong 1,825 kilometro east-northeast ng Eastern Visayas, 1,955 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay nitong lakas hanging 85 kilometro bawat oras malapit sa gitna, 85 kilometers bawat oras, at ang pagbugso ay maabot naman ng 105 kilometers per hour. Ang Tropical Storm Bebinca na tatawagin sa pangalang Ferdy kapag pumasok na ng PAR ay kumikilos naman ng pakanluran sa bilis na 25 km bawat oras. Mabuti na lang mabilis. Diyan pa man, sinabi ng Pag-asa na mananatili itong malayo sa Philippine landmass at posibleng lumabas din ang PAR sa Sabado ng umaga. Samantala, palalakasin naman ni Bebinca ang southwest monsoon ng habagat na siyang magpapaulan sa Bicol Region, Mimaropa, Visayas at northern, ganyan din sa western portions ng Mindanao. Nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na posibleng magkaroon ng pagsabog o sudden steam explosion o phreatic eruption ng Bulkang Canlaon. Kasunod ito ng naitalang 11,556 tons ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan hanggang kahapon. Ito ng pinakamataas na naitala ng ahensya mula nang mag-alborot ang Bulkang Canlaon ngayong taon. Samantala, nakapagtala rin ang PBOX na higit sa 377 volcanic earthquake o pagyanig sa paligid ng bulkan. Bunsod nito, sinuspindi muna ang klase ng mga paaralan na sakop ng 5 barangay sa Canlaon City. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon dahil sa increased unrest kasunod ng pagsabog nito noong June 3, 2024. Pero kahapon po nakausap natin ang PBOX at ang pinapaliwanag ho nila, huling nagkaroon ito ng magmatic eruption 1902 pa. Kaya medyo nakababahala dahil wala ho silang sapat na historical record kaugnay po ng pagsabog nitong Bulkang Canlaon. Ang nararanasan lamang ay mga phreatic eruption. 7 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Natuwa naman si Speaker Martin Romualdez sa malaking pagbaba ng presyo ng bigas matapos na makumpirma na may mabibili ng mga bigas sa halagang 42 pesos per kilo sa 3 pamilihang binisita nitong Miyerkules ng umaga. Pumunta si Speaker Romualdez sa Guadalupe Market, sa Makati Farmers Market at Nepa Q-Mart sa Quezon City. Sa imbitasyon naman ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM, isang organisasyon ng mga rice trader at mga opisyal ng Department of Trade and Industry, kasama din ang mga opisyal ng Department of Agriculture.
Sinabi ni Orly Panuntag, Pangulo ng PRISM, inimbitahan nila si Speaker Romualdez para sa market visit upang ipakita sa kanya na lahat ay nagbebenta na ng 42 hanggang 45 pesos kada kilong bigas. Ikinalugod naman ng Speaker ang kapansin-pansin na agarang pagbaba ng presyo ng bigas dahil naman sa pagbaba ng taripa. Sinabi naman ni Arnel Figuro, negosyante ng bigas sa farmers market, maayos ang bentahan ngayon simula ng ibaba ang taripa sa bigas. Ayon naman kay Elaine Cabildo, dahil bumaba na ang presyo ng bigas, maraming pwedeng i-offer ng mas mababang presyong bigas. Kasi syempre, hirap din sila sa budget. Kasi hindi lang naman bigas ang mahal ngayon. Yan po, igaling kay Elaine Cabildo. Ang pagbaba ng presyo ng bigas ay naman kay Speaker Romualdez ay patunay na epektibo ang hakbang ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mapababa ang batayang bilihin at magkaroon ng sapat na supply ng pagkain upang maprotektahan ang mga mamimili sa biglang pagtaas ng presyo ng mga ito. Umaasa naman si Speaker Romualdez na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo upang mabawasan ang mga alalahanin ng mga pamilyang Pilipino lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Kasama sa mga nag-ikot sina Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kasama sina AXIS Party List Representative Ed Bikyap at Agriculture Committee Chair Congressman Mark Enverga. Naninindigan si Senate Majority Leader Francis Tolentino na dapat isa ilalim sa kustodiya ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang dismiss Mamban Tarlac Mayor na si Alice Go. Paliwanag ni Senator Tol, tanging ang Senado lamang ang may valid warrant of arrest laban sa sinibak na alkalde. Tinukoy ng Senador ang transmit na letter mula sa Office of the Ombudsman patungong Executive Clerk ng Kapas Court, yung Tarlac Regional Trial Court, na nag-uutos dito na tukuyin kung aling judicial region ang dapat na humawak sa graft complaints ni Alice Go. Ibig sabihin na niya nito, wala pang jurisdiksyon ang Kapas Tarlac at binigyan ng poder ang executive judge na pumili ng pinakamalapit na judicial region. Noong Hulyo nag-issue ng arrest order laban kay Go ang Senado dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa hearing bago siya tuluyang nakatakas at nahuli naman sa Indonesia. Sa kasalukuyan na sa PNP Custodial Center sa Campo Crame, Cebu, alinsunod sa desisyon ng Kapas Tarlac Branch 109 matapos na maglabas ito ng warrant of arrest laban kay Go dahil sa kasong paglamag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Iminungkahi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, ikulong na lamang ang dismiss Mamban Tarlac na mayor na si Alice Go sa detention facility ng Bureau of Immigration. Ito'y sa gitna ng issue kaugnay ng pagtatalo kung sino nga ba ang may kustodiya dapat kay Go na ngayon ay nasa PNP Custodial Center. Ayon kay Remulla, immigration matter ang kaso ni Go o kilala bilang Gu Waping na matapos itong magkaroon ng Peking passport at magpakilalang Pinoy kahit siya pala'y isang Chinese national. Una rito pinatawan ng contempt si Go sa Senado dahil sa kanyang patuloy na pagsisinungaling sa hearing ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ganman na naninigingan ang PNP na mananatili si Go sa custodial facility ng Campo Crame kahit pa may warrant of arrest dito ang Kapas Tarlac RTC. Nakamalik na ng detention center ng Kamara si Cassandra Ong matapos itong makalabas naman ng ospital. Kinumpirma ito ni House Secretary General Reginald Velasco matapos bumaba ang blood sugar at blood pressure nito sa pagdalo ng pagdinig ng House Quad Committee. Ukol pa rin sa issue ng illegal na mga pogo. Kasabay nito, tiniyak ng House Medical Director na si Dr. Louis Bautista handa ang in-house medical personnel ng Kamara sa anumang medical condition na maranasan ni Ong sa kanyang muling pagdalo sa mga pagdinig. Umapila naman sa Korte Suprema ang kampo ni Cassandra Lee Ong para maglabas ng temporary restraining order at kilalanin ng mga kongresista ang right to self-incrimination at right to remain silent nito sa pagdinig ukol sa isyu ng pogo. Ayon sa abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio, ito'y para kilalanin ng mga kongresista ang karapatan ng kanyang kliyente na hindi pagsagot sa mga tanong ng mga mambabatas. Ginit pa nito Topacio, ginagalang naman nila ang komiteng nag-iimbestiga
Pero sana niya, kilalanin din ng mga mambabatas ang desisyong manahimik o hindi pagsagot ni Ong. Hindi naman po. Kinikilala naman po natin na may kapangyarihan ang legislatura na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. Ngunit para po sa amin, ito nga po nag-attach kami ng mga video rito para makita po ng mga maestrado natin ng taas-taas ng hukuman ay may mga bagay na po na sa aming palagay ay lumalabag na po sa constitutional rights ng aming kliyenteng si Ms. Cassandra Leong. Yun naman po ang aming pinipigil. Lalong-lalo na po yung invocation po namin ng right to remain silent at the right against self-incrimination, hinihiling lang po namin na kilalanin po ng bawat kamara. Una nang pinatawan ng contempt order ng House Command Committee si Ong dahil sa hindi pagsagot sa mga tanong kaugnay ng issue ng Pogo at magtakas nila ni dating Mayor Alice Goo. 13 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Isang notorious at walang awang big-time child trafficker na nakapambiktima ng daan-daang inosenteng batang Pinoy na kanyang pinagkakitaan ang naaresto naman sa United Arab Emirates. Mismong si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na nasa UAE ang mag-uuwi sa bansa sa suspect na si Teddy J. Mojica Mejia matapos itong masukol sa Abu Dhabi. Ayon kay Abalos, sangkot si Mejia sa pagsasagawa ng sexual exploitation sa pamamagitan ng pagbebenta ng child sexual abuse and exploitation materials. Umabot na sa 111 ang kabuang bilang ng mga naging biktima nito. Sinabi pa ng kalihim na bibit-bitin nila ngayon ang suspect pabalik ng bansa para papanagutin at mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng kanyang mga naging biktima. Binigyan diin ni Abalos na ang tagumpay na ito ay isang napakalaking hakbang sa matinding laban ng gobyerno kontra human trafficking at sa mas maigting na pagprotekta sa ating mga kabataan mula sa mga pambang-abusong tulad ni Mejia. Ang nasabing Pinoy pedophile ay may kinakaharap na mga kaso. Meron din nakataas na warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region, Branch 29 ng Nueva Vizcaya, kabilang ang statutory rape, qualified trafficking in person at paglamag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuses or Exploitation Materials Act. Nasa Interpol Red Notice na rin ang pangalan ni Mejia dahil sa mga katulad na kaso. Malugod naman tinanggap ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan si Interior and Local Government Secretary Abalos noong Martes sa kanyang pagpupulong na ginanap sa Qasr Al Bahar sa Abu Dhabi. Ipinarating ni Abalos sa UAE President ang pagbati ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang hangarin nito para sa patuloy na pagunlad ng kanyang bansa at higit pang pagsulong ng relasyon ng dalawang bansa. Ipinabot din ni Sheikh Mohammed ang kanyang pagbati naman sa Pangulong BBM at ipinahayag ang kanyang hangarin sa patuloy na progreso ng Pilipinas at ng mga mamamayan nito. Tinalakay ni Abalos at UAE President ang bilateral cooperation at mga paraan upang higit na pahusayin ang relasyon para sa interes ng dalawang bansa. Dumala rin sa nasabing pulong ang iba pang matataas na opisyal ng UAE. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Goo nag-alok ng 1 bilyong piso. Mailapit lamang sa First Family. Ayon naman ito kay dating Senador Ping Lacson. Detalye ng balita mula kay Raymond Delpa, Saris 28. Raymond. Lahat ay nakahandang gawin ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Goo para lang siya ay makaligtas sa investigasyon sa kanya at sa kanyang mga kaso. Ito ang napatunayan kung totoo ang ibinulgar ni dating Senador Panfilo Ping Lacson na nag-alok si Goo ng 1 bilyong piso para lang mailapit siya sa First Family. Kwento ni Lacson, galing ang impormasyon mula sa isang kaibigan niyang Filipino-Chinese. Kinausap umano siya ni Mayor Alice Goo bago siya nagtago. Nagpakita pa umano siya ng mga larawan bilang patunay na nag-usap silang dalawa ni Goo. Ngunit hindi umano ipinarating sa Malacanang ng kanyang kaibigan ang kahilingan ni Mayor Alice. At hindi rin malinaw sa dating senador kung totoong malakas sa Malacanang ang kanyang kaibigang Filipino-Chinese. Nanawagan si Lacson sa mga otoridad na mas laliman pang investigasyon alinsunod sa paniniwalang trained foreign spy si dating Mayor Alice Goo.
dahil sa ipinakita nitong itsura sa hearing ng Senado at walang napiga sa kanyang impormasyon ng mga senador. Matatanda na sa bansang Indonesia na aresto si Go bago na ibalik sa Pilipinas. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat na Raymond. Halos 2,000 bago at state-of-the-art slot machines naman ang ihatid ng PAGCOR sa mga Casino Filipino gaming venue sa kalagitnaan ng buwan. Bahagi ito ng modernization program ng ahensya. Sa pagsisimula ng IAG Academy Summit sa Hilton, Manila, sinabi ni PAGCOR Chair at CEO Al Tenco na ang paghahatid ng mga bagong slot machine ay pag-level up pa sa mga handog na laro ng mga sangay ng Casino Pilipino sa buong bansa ng hangarin, patasin ang foot traffic at palakasin din ang kabuang kita ng PAGCOR. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Tenco na habang naghahanda sila para sa planong pagsasipribado ng PAGCOR casinos, nais naman nilang patasin din ang kanilang value sa pamamagitan ng pag-modernize sa gaming facilities at mga equipment sa paglalaro upang gawing mas attractive ito sa mga potential investor. Ayon pa kay Tenco, umorder ang PAGCOR ng kabuang 3,341 na mga bagong slot machine na katulad ng ginagamit ng mga nangungunang integrated resort casino sa bansa. Ang unang batch na aabot ng halos 2,000, inaasahan naman sa loob ng darating na linggo. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho ba Italian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis? Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang bitabla ng Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Dalawang magkaibigang babae pinagbabaril ng isang pulis sa loob ng isang beer house sa Bislig City, Surigao del Sur. Bakit alamin natin mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum Jun. Alaikum Kayang Angel. Kasalukuyang nakakulong sa Bislig City PNP ang isang pulis na kinilalang si Police Master Sergeant Kenneth Viola Cacho, 37 years old, may asawa at nakadestino sa PDEU Davao Oriental na residente ng Barangay Poblasyon Katiil, Davao Oriental. Pakaraang pagbabarilin patay ang di manoy karelasyon itong babae na kinilala sa palayo na Janet, 21 years old. Binaril patay din ang nasabing suspek ang kaibigan ng biktima na sinubukang sila'y awatin sa loob ng isang beer house sa P3 Bungaytan District, Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur. Batay sa isinagawang investigasyon ng Bislig PNP, masayang nagiinuman ng tatlo nang biglang humantong sa pagtatalo ng pulis at ang babaeng di umano'y karelasyon nito na kinilalang si Janet Catarman Besa alias Cassie, 21 years old, at habang nagaganap ang pagtatalo, ayon sa ilang witnesses, sinubukan naman silang awatin ang kasama nilang si Karil, 25 years old. Subalit bigla na lamang umanong bumunot ang barilang suspek na pulis at pinagbabaril patay ang dalawang babae. Na-recover ng soko sa pinangyarihan ang 9 na basyo mula sa caliber 9mm at isang magazine na loaded ng 14 na live ammos. Nakatakda ng isang paang patong-patong na kaso laban sa pulis habang nakaburol na ang dalawang babaeng biktima. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran June 4:21 ang oras sa buong kapuluan. Fake news ang ipinakalat ni Vice President Sara Duterte na ang pondo ng gobyerno ay kontrolado ni na Speaker Ferdinand Martin Romualdez at House Speaker o House Committee on Appropriations Chair Saldi Co. Naniniwala ang mga kongresista na nagpapakalat ng maling impormasyon ang Vice Presidente upang matakpan ang mga hindi nito maipaliwanag na paggastos sa 125 million pesos confidential fund na naubos nito sa loob lamang ng 11 araw. At kini-question din ng Commission on Audit ang paggamit ng Vice Presidente sa pondong ito. Sa isang press conference, sinabi ni House Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre na ang tunay na issue ay ang pagtanggi ni BP Inday na sagutin ang mga issue at mga tanong kaugnay ng paggastos nito sa pera ng taong bayan. Kaya ang ibig daw sabihin dito ang issue dito ay accountability. Sinabi pa ni Asidre, sinabi ni BP Inday na kontrolado ng legislative yung utilization, bakit ilang porsyento ba ng school building ang na-implement?
3% lang ang hina naman nung mga nagkokontrol noon. Binasura din ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang walang basehang alegasyon ni Duterte at sinabi na ang Executive Department ang gumagawa ng panukalang budget at nagtatanong lamang ang mga mababatas upang matiyak na tama ang gagawing paggasto sa limitadong pondo. Direkta namang naging sagot ni Assistant Majority Leader at La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega. Fake news lang po ang sinasabi niya. Hindi totoo yun ayon po sa mga mambabatas. Diretsa ang sinabi naman ni House Majority Leader Paulo Ortega de Pif na ang isyong kinakaharap ngayon ni VP Sara Duterte ay sarili niyang kagagawan salungat sa sinasabi nito na pinupunteriya ang tanggapan ng OBP. Ayon kay Ortega, karamihan sa mga sinabi niya ay parang nag-attack sa sarili niya o parang self-inflicted. Ipinaliwanag ni Ortega ang Kongreso kung may issue man, dapat manatili na lamang sa issue. Ang tugon ni Ortega, kaugnay pa rin ang alegasyon ni VP Inday na siya ay pinupunteriya at ang mga kumakalat na chismis na hindi binibigyan ng pondo ang Office of the Vice President sa susunod na taon. Sinabi pa ng Vice Presidente na siya ay inaatake dahil sa mga potensyal na pagtakbo niya sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pero iginiit ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na walang katotohanan na politika ang nasa likod ng pagsusuri na ginagawa sa paggastos ng budget ng panukalang pondo ng OBP. Dalawang magnanakaw ng printer at computer sa isang paaralan sa Manawag, Pangasinan, arestado. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Ares 38. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos sa kabusan, kayo amin. Huli sa akto ang dalawang suspek sa pagnanakaw sa loob ng isang paaralan sa bayan ng Manawag. Sa ulat ni Chief of Police Major Napoleon Election Jr., nagsasagawa ng routine inspection ang gwardiya si James Saliganan Jr., residente ng Barangay Kabanbanan, bandang alas 2:30 ng madaling araw sa Nalsan Elementary School sa Manawag kung saan siya naka-duty. Napansin itong natanggal ang window grills at jealousy blade ng opisina ng principal at ang room na nakita niyang abala ang mga suspect sa paghahakot sa mga computer, laptop, tablet at mga printers, kaya agad itong tumawag ng pulis at mabilis namang nakaresponde at naabutang ikinakarga na sa kanilang tricycle ang mga ninakaw nilang mga kagamitan sa paaralan na nagkakahalaga ng 120,744 pesos. Naaresto ang mga suspect na sila Jis Asis Lamsin, 32 anyos, residente ng Barangay San Vicente, Ordaneta City, at Gerald Bautista, 30 anyos, residente ng Barangay Pantal, Dagupan City, na parehong vendor. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Manawag Police Station ng mga suspek at naharap sa kaukulang kaso. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lupit magnakaw, Talagang may baong pang tricycle, Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today pero bantayan lang ho natin yung biglang pagbuhuso ng ulan. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit o malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ng self kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mantsa. Based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton, gawa po ito ng ACS. Mahiwagan tunog! Ano ang prinsipyo ng P6 na ginamit dyan? Hindi ko muna sasabihin. Basta ang isang item na ginamit ay inuupuan. Sige, diretso na tayo. Upuan yan, siyempre. Di ba? Upuan. Tapos, medyo high-end. Medyo high-end po ang klase ng upuan na yan. Yan, para klaro. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan. Meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Natapilok sa gitna ng pagdiriwang ng 107th birthday ni Yumaong Ferdinand Bongbong Marcos Sr., si First Lady Lisa Araneta Marcos.
Ito'y habang holding hands sila while walking ng Pangulong Bongbong Marcos patungo sa wreath laying ceremony sa Batak City, Ilocos Norte. Agara namang inalalaya ng Pangulo ang unang ginang at itinuloy na ang kanilang paglalakad. Ipinagdiwang ng pamilya Marcos ang 107th na kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasama si Senator Amy Marcos, ang first family na umuwi ng Ilocos Norte para bigyang pugay ang namayapa nilang ama. Dumalo ang Presidential Sisters sa wreath laying ceremony sa Marcos Monument sa Batak City at sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish sa Batak. Pinangunahan din ni Pangulong BBM at Senator Marcos ang inaasahan o inihandang Marcos Day Concert. Dinaluhan ito ng libu-libong mga taga-suporta ng kanilang pamilya. Ayon kay Senator Marcos, itinuturing niya ang kanyang ama bilang pinakadakilang Ilocano at nagsilbi niya itong inspirasyon sa paglilingkod sa bayan. Inalala rin ng mambabatas ang legasiya ng dating presidente na buhay pa rin sa ngayon at nakatutulong sa pag-usad ng Pilipinas. Bukod sa Ilocos Norte, dinagsada ng mga taga-suporta ang pamilya ni Senator Marcos sa ang puntod ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. 5 babae nagsumbong kay Colonel Marantan na hinalay din sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Detalye na balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. Paibuntag mo, June. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Naglabas ng kanyang pahayag si Acting Davao City Police Director Police Colonel Hansel Marantan sa mga mamamayan ng Davao City sa pamamagitan ng pagkilala sa patuloy na pagtitiwala ng mga tao sa kanila. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, na nakausap niya ang 5 dalaga sa magkahiwalay na okasyon at hinalay umano sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa katunayan, ayon kay Colonel Marantan, na 13 taong gulang pa lamang sila nang halayin sila ni Kibuloy at binantahan silang papatayin sa binansagan na Angels of Death na kapag nilabag nila ang Code of Secrecy. Dagdag pa ni Colonel Marantan na sinabi ng mga biktimang babae na nawala na sila noon ng tiwala sa PNP at EFP dahil natatakot sila kay Pastor Kibuloy at sa kanya mga ministro. Katwiran ni Marantan na kung wala silang gagawin at hindi ito papansinin, parang hinahayaan na lang nila ang iba na abusuhin. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing reklamo at kailangan nila itong maaksyonan kaagad. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. May buntag sa atong matig paminaw din sa Davao. Magandang umaga, Pilipinas! Buntag po sa matig paminaw nato sa General Santos City. Buenos dias sa ating mga suki dyan po sa Zamboanga. Nakalikom naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng 25 billion pesos na pondo para sa mahigit na 1,000 pamilyang nasunugan sa Bacoor, Cavite. Ang pondo ay mula sa ayuda para sa Kapuasang Kita Program o AKAP na nasa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICSA. Isa ito sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Speaker Romualdez, ang pondo ay gagamitin para sa pagpapatayo ng pansamantalang matitirhan at medical na tulong sa mga pamilyang nawala ng tirahan. Ang AKAP program ay naglalayong magbigay ng agarang tulong sa mga individual o pamilyang nangangailangan ng pagkain, malinis na tubig, medikal na tulong at pansamantalang tirahan, partikular na sa mga biktima ng sunog. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na nakipag-ugnayan ang kanyang tanggapan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang pambansang ahensya tulad ng National Housing Authority, Department of Social Welfare and Development at iba pa upang matiyak ang maayos na pagpaparating ng tulong sa mga biktima. Higit kalahating milyong pisong halaga naman ang shabu na kumpiska ng mga kapulisan sa isang drug personality sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga aga, Jimmy. Kalahating milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng PNP sa isang drug personality sa lungsod ng Tacloban. Kinilala ng PNP ang suspect na si Will 35 anis may asawa, resident ng Guadalupe Heights, Barangay 105 Suhi sa syudad ng Tacloban. Nangyaring buy-bust operation sa Guadalupe Heights sa naturang syudad. Nakumpiska ng PNP ang 14 na pagitan ng shabu, nagkakalagang 544,500 pesos na may bigat na 80 gramo. Sa kasalukuyan nasa kustodiya ng Tacloban PNP ang suspect at naharap na sa kaso laban sa pagbibenta at posisyon ng ilegal na droga. Mula dito sa DY Villaction Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay,
para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Amping dra. Lalong-lalo na sa mga taga Negros Halong. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin maghapon. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. Gamit yan for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 200,000 pisong halaga naman ng droga na kumpiska ng PNP sa Central Luzon. Meron din pong naarestong 33 na mga drug suspect. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Nakumpiska ang nasa 200,000 halaga ng droga sa drug operation na ikinasa sa buong Central Luzon. Sa ulat mula sa Cap-Oliva City, Pampanga, sa 20 ikinasang drug operation, sa loob lamang ito ng isang araw, nakumpiska ang 29.419 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa kabuuan na 200,000 piso. At matagumpay namang nadakip ang 33 drug suspect na sakot sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga. Ang mga naaresto ay nakakulong na at sinampa na ito kahapon ng paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya pa makikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Handa naman ang Office of the Vice President na ipagpatuloy ang operasyon ito kahit wala umanong alokasyon na budget para sa 2025. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng media sa gitna ng usap-usapan na tatanggalan o babawasan umano ng Kamara ang binumungkahing budget para sa OBP sa susunod na taon. Ayon kay VP Inday, maliit lamang umano ang operasyon ng kanyang tanggapan at kayang-kaya umanong magtrabaho ng Office of the Vice President kahit zero budget. Magugunitang ipinagpaliban ang House Committee on Appropriations sa ikalawang pagkakataon ng pagdinig dito sa mahigit 2 billion pesos na budget ng OBP para sa 2025 matapos na hindi dumalo sa pagdinig ang pangalawang Pangulo. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte na scripted ang hearing sa Kamara. Kaugnay ng hirit ng pondo ng Office of the Vice President. Ayon kay VP Inday, pinili niyang wag nang dumalo at sagutin ang mga tanong ng mga mababata sa budget deliberation dahil nakalatag na niya ang plano ng mga kongresista para sa pag-atake sa kanya gamit ang issue ng budget. Iginit niya alam ng mga mababatas kung ano ang gagawin bago pa man siya pumunta sa plenaryo. Sinabi pa ng Vice Presidente, meron ng mga nakahandang PowerPoint presentation, meron ng audiovisual presentation at meron ding nakahandang script pa na binabasa ang mga kongresista. Naniniwala si VP Sara na walang kinalaman ang kanyang budget proposal para sa 2025 sa mga tanong sa budget hearing, kundi lahat ay may kinalaman lamang sa confidential fund na matagal nang may kaso sa Korte Suprema. Sinabi pa nito, napansin din niya na noong nakalipas na taon, pagiging scripted ng budget hearing para atakihin siya at para hindi niya mahalata ang pag-atake, tinanggalan din nila ng confidential fund ang iba pang mga tanggapan ng gobyerno. Hindi umano ang mga kongresista kundi si Vice President Sara Duterte ang merong script pa na sinusunod sa isinasagawang deliberasyon ng panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President. Ayon kina Assistant Majority Leader Paulo Ortega ng La Union at Deputy Majority Leader Judas Idre ng Tingog Party List, bibigyan ng angkop na pondo ang OBP upang magampanan ang mandato nito. Sinabi ni Ortega na ang tanging script na napansin ito sa pagdinig noong August 27 ay ang scripted na sagot ni Duterte na hindi na nito gagamitin ang oportunidad na maipagtanggol ang panukalang 2025 budget ng OBP. Kapag tinatanong tungkol sa confidential fund, ang sagot naman ng Vice Presidente ay pinapunta ang OBP para sa deliberasyon ng 2025 budget ng Office of the Vice President. Kaya meron daw ho silang nakikitang script dahil paulit-ulit ang sagot niya na binabasa.
Hindi sumipot si Vice Presidente Inday sa pagdinig ng panukala ng budget ng OBP noong September 10 at sa halip ay nagpalabas ito ng video kung saan sinabi na merong sinusunod na script sa pagdinig ang House panel ng budget. Sinabi pa ni Asidre na merong kalayaan ng mga kongresista na magtanong at mag-usisa sa budget. Ginit naman ni Ortega na walang personalan o pamumulitika ang pag-usisa sa paggamit ng panukalang pondo dahil ito ay kanilang trabaho. Mainit na tinanggap sa Senado si dating senadora at ngayon ay dating senador at ngayon ay Education Secretary Sani Angara sa kanyang pagdalo sa 2025 budget hearing ng DepEd. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairperson Sherwin Gatchalian, iwala siyang maraming mahalagang reforma na gagawin si Angara sa sektor ng edukasyon at nakahanda sila sa pagsuporta dito. Pinuri naman ni Senator Risa Antiveros ang liderato ni Angara at ang pagbibigay ng prioridad nito sa mental health at safe spaces sa mga paaralan. Pinasalamatan naman ni Senator Rapi Tulfo ang kalihim sa kanyang agarang pagsusulong ng no collection policy sa DepEd. Mababatid na umabot na ng 793.18 billion pesos ang panukalang budget na ng kagawaran ng edukasyon sa susunod na taon. Pagkasara ng Kinon Road, maraming sektor ang naapektuhan. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, Irish 41, ay bagdabigat na Romy. Maraming sektor ng komunidad ang apektado sa pansamantalang pagkasara ng Kinon Road, partikular sa barangay Twin Peaks, Tuba, Benguet. Maliban sa transport sector, apektado rin ang mga estudyanteng, malilit na negosyante at mga nagdi-deliver ng iba't ibang produkto mula sa ibang lugar. Ayon kay Twin Peaks sa barangay Chairman Lenny Campolet, mula sa 50 piso ay naging 100 na ang pamasahe ng mga estudyante dahil 2 beses na silang sasakay ng jeep. Samantala, meron ding mga pasahero na nagbabayad sa mga nagbubuhat ng mabibigat nilang karga. At sa panig ng mga tsuper ng jeep, humina ang kanilang biyahe at nabawasan ang kanilang kinikita dahil nabawasan din ang sinisingil nilang pasahe dulot ng pagkasara ng Kinon Road. Dahil dito, hinihinil nila sa Department of Public Works and Highways Cordillera na madaliin ang pagsasaayos sa bahagi ng kalsadang gumuha sa CAM2 at ayon kay DPWH Regional Director Kadavi Tanggol, nagsagawa na sila ng inspeksyon sa nasirang bahagi ng Kinon Road at tiniyak na hanapan nila ng solusyon ang tubig na dumadaloy sa ilalim ng kalsada na sanhi ng pagkasira ng ginagawang bahagi ng naturang kalsada. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:40. Sumali na sa Lakas Christian Muslim Democrat o Lakas CMD ang aktor na si Noy Vinsons kasama ang mga lokal na opisyal ng lalawigan ng Masbate. Yun din ang mga taga Lanao del Norte at Laguna. Nakasama ng aktor at film director na si Mark Angelo David Vinsons. Mas kilala ho siya sa tawag na Roy Vinsons. Mula ito sa unang distrito ng Benguet. Ganun pa bilang membro ng Lakas CMD, si Masbate Governor Antonio Co at 12 miyembro ng Provincial Board at 19 na municipal mayor ng lalawigan. Inangasiwa naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang panunumpa ng mga bagong miyembro sa isang simpleng seremonya ginanap sa Romualdez Hall ng House of Representatives. Nanumpa rin sina dating Lanao del Norte Representative Abdullah Dimoporo at 14 na alkalde ng probinsya. Ang mga bagong miyembro naman mula sa Masbate ay sina Marco Cam, Ansbert Son, dating Gobernador Vincent Homer Bill at Councilor Arturo Bertuccio ng Aroroy, Masbate. Meron ding 33 mga lokal na opisyal at mga aspirants sa iba't ibang lokal na posisyon mula sa iba't ibang lalawigan ng bansa na nanumpa bilang bagong miyembro ng Lakas CMD. 41 makalipas sa alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino all over the world. Nasaan man ho kayo? Kumusta na po kayo, ha? Sa mga Pilipino natin, mga kababayan natin, mga OFW natin dyan sa Hong Kong, ha? Huwag ho kayong panadala doon ho sa mga loan shark at huwag nyo isusurrender bilang collateral ang inyong mga passport, ha? At baka madali ho ngayon ng mga sindikato dyan, ha?
At kung uuwi naman kayo ng Pilipinas, huwag na hong bumili ng imported na tsokolate. Mas masarap ang Tangerine Chocolate. Ito po'y gawang lokal, produkto ng mga magnaniyog ng lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, hindi na lamang sila umaasa sa kopra. Ayan na, meron na rin ho silang high value crops na katulad po ng cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din po ang Tangerine Chocolate ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat malasakit ho natin, sa bawat pagbili ho natin, sa bawat pagkain ho natin ng Tangerine Chocolate, sinusuportahan natin ang mga magsasaka, pinalalakas natin ang lokal na ekonomiya, at eventually pinalalakas po natin ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayan, ha? Suportahan po natin ang ating mga MSME, suportahan po natin ang ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate, gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita and inspeksyon ng PNP Internal Affairs Office at isinailalim sa assessment at audit ang mga police office ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o sa isla ng Basulta. Lain ng naturang hakbang na matiyak ang kandaan, kakayahan at pangangailangan ng PNP unit sa malalayo at mga liblib na lugar sa bansa. Ayon kay PNP IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, mahalagang mapanatili ang standard ng serbisyo at pagtugon ng mga kapulisan lalo na sa mga liblib na lugar kung saan malaking hamon ang law enforcement. Iginit pa ni Dulay, importanteng kahit sa mga malalayong lugar, nakahanda, motivated at sapat ang kagamitan ng mga police units para makapaglingkod ng may dedikasyon at integridad. Muna showbiz nga muna tayo. At sa showbiz, si Lorna T. Pinilitan na si Ate B sa isang pelikula. Ano namang pelikula yan? Gorgie Rula, good morning. Nagkaroon na ng cast reveal ang Quantum Films kagabi na kung saan ay inilabasan nilang sina Judy Ann Santos at Lorna Tolentino na ang lead stars ng horror movie na ginagawa nila na pinamagatang Espantajo. Unang napabalita ito na pagsasamahan sana for the first time ni na Judy Ann at Vilma Santos. Pero unang tinanguan ni Ate V ang isang film project ng Mentor Productions na balak sanang isubmit sa finished films ng 50th Metro Manila Film Festival. Gusto rin sanang gawin ito ni Ate V, itong Espantajo kasama si Judy Ann, pero hindi na siya mahintay ng Quantum Films. Kailangan na rin magsimula ng Quantum dahil susubukan din nilang ihabol ito sa submission ng MMFF. Kaya si Lorna Tolentino na ang ipinalit nila sa role na dapat kay Vilma. Sabi naman ni Lorna, hindi issue sa kanya kung second choice siya. Ang dami raw niyang nagawang magagandang pelikula na second choice din siya noon. Kaya dito sa Espantajo na ginagawa nila ni Judy Ann ay paulit-ulit na nagpapasalamat siya kay Vilma Santos na napunta ito sa kanya. Ilan pa sa mga bigating stars na kasali rito sa pelikulang Espantajo ay sina JC Santos, Chanda Romero, Mon Confiado, Nico Antonio Dong Lacariaga at Janice de Belen, at may special participation din sina Eugene Domingo at Tommy Abuel. Sinulat ito ni Chris Martinez at dinirect ni Chu Toronio. Kaya abangan na lang natin kung makakapasok ito sa MMFF sa December. Gorgie Rula po nag-uulat sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, Gorgie. Maraming salamat. Alas 4:40 sa isang oras sa buong kapuluan. Ba, pwede ho tayong mag-ultabayo, ha? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Inaral po ito ng mga dalubhasa, dumaan po ito sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero. At ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman pagpasok po ng postbiotic sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan ho, nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ayan. Kaya kinabukasan, dahil malalim ang tulog mo, magandang tulog mo, may masigla kang disposisyon sa pagharap ng bagong mga hamon. Ayan, may bagong sigla ka. Yung bang pagharap mo na sa lamin, sasabihin mo, yung cute ko ngayon.
Sasagot yung salamin. Since birth. Ayan. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Hanapin lamang po, siguraduhin lamang na ito po ay galing sa Tioxis Health Ventures. Ayan ha. O pwede rin ho itong mabili sa iba't ibang mga butika. Pero kung may mga concerns ho kayo, pwede pa kayo magtanong sa 0917-110-6580. Available po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Curamed at saka Joann's Pharmacy. Pero huwag natin kalimutan ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan klaro. Para dun ho sa mga nagtatanong. Ay, magandang umaga nga pala kay Mayor Hani Lacuna ng Maynila na sumusubok na rin na mag-Ultabayo. Maganda umaga, Pilipinas! Patiin na rin natin yung ating mga kababayan dyan po sa Estados Unidos. Oy, sa mga suki natin, Evan Lang ng Las Vegas, Nevada. Mainit daw pala ngayon doon. May heat wave din ho sa may bandang California. Katunayan, may mga wildfire palang nangyayari doon. Kaya matindi ho yung kanilang nararanasang init. Pero yung Midnight Singers ho natin, ibayo pa rin ho ang paghahanda nila. Kaya lang, hindi sila makabirit ng husto dahil kulang ho sila ng alto. Si Boss Manny kasi may sakit. Ma'am Cora, don't worry. Lalabas na rin ho ng ospital yan sa lalong madaling panahon. Sir Art, ganyan din si Sir June Yambaw, at saka si Ma'am Lloyd magandang umaga po sa inyo. At syempre magandang umaga ho dyan sa mga Pilipino natin dyan, mga kababayan natin dyan sa New Zealand. Magandang umaga din sa mga Pilipino. Dami din pala mga Pilipino sa Beijing, nagmensahe sa ating kahapon, at mga Pilipino sa Taipei, Taiwan. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday muna kay Boss Jerry Boss Jerry Layog, Binabati naman siya ng mga mapitagan. Ayan, At saka happy birthday kay Justice Bong Bailon. Bagon talagang justice po ito. Ayan, Yung nasa bandang dulo, yung may nakasling bag. Katabi ni Judge Ed Reyes. Yan, si Justice Bong Bailon. Pero kahapon pala yung birthday niya. Belated. Binabati ka rin mula sa Amerika ni Commissioner Job Magente. Abot naman sa 7,000 empleyado ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela ang sinailalim sa 2 araw na simultaneous mandatory drug testing. Mula ang mga naturang empleyado sa Valenzuela City Hall at City External Services Office Action Center. Ito ay sa pangunguna ni Mayor Wes Gatchalian at mga councilor ng lungsod. Layo ng naturang hakbang na matiyak na drug-free ang mga tanggapan ng gobyerno at magsilbing ehemplo ang mga manggagawa ng pamahalaan sa hindi paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sana nagayahin ito ng iba pang mga LGU para masiguro ho natin na yung pong mga humaharap sa atin, lalong-lalo na yung nasa basic services, hindi po sangkot sa paggamit ng illegal drugs. Magandang umaga po kay Dr. Teresito Bacolcol. Tumatawag na kami, Direktor. Kumustahin lamang ho natin sa Canlaon. Kasi ito palang Canlaon, ang pinakahuling magmatic eruption ho nito ay nangyari noong pang 1902. So wala ho sapat na historical data ang PBOX kung ano pong behavior nito. Pero mukhang hindi lang Canlaon City, may La Castellana yata. Ang La Castellana na nasa kabilang bahagi ho ng Canlaon Volcano ang isa rin ho sa mga dapat na pagtuunan ng pansin. Samantala, tipid-tipid muna sa kuryente dahil ito sa nakaambang pangatlong taasingil ng Meralco sa kuryente ngayong buwan. Sa abiso ng kumpanya, sisipa sa 15 centavos per kilowatt hour ang taasingil ngayong Setyembre. Katumbas ito ng 31 pesos sa kada 200 kilowatt hour na kinukonsumo ng isang bahay kada buwan at nasa 77 pesos naman kung kumukonsumo ng 500 kilowatt hour bawat buwan. Ayon sa Meralco, dahil ito sa 29 centavos kada kilowatt hour na pagtaas ng transmission charge. Ito ay sinisingil ng National Grid Corporation of the Philippines para sa paghatid ng supply ng kuryente mula sa mga power generator patungo sa distribution utility na katulad ng Meralco. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Isa ang Pilipinas mula sa 20 bansa na planong makipag-usap sa China sa sidelines ng United Nations General Assembly. Ito'y sa kabila ng gusot sa pagitan ng bansa at ng China sa West Philippine Sea. Pero ayon sa pag-aaral ng US-based think tank A-Data, pwede pa rin namang makinabang ang Pilipinas sa mga alok na tulong ng China. Partikular na nito ang malaking export market na infrastructure financing at foreign aid mula sa China. Pero paalala ng mga eksperto, dapat masuring maigi ang mga alok na pautang at mga proyekto, lalo na sa epekto nito sa national security, gayon din sa kalikasan. Hindi naman po pwedeng porket may alok na ganyan, agad mong tatanggapin. Dahil baka mamaya lalong ma-exploit ang ating mga natural resources. Hanapin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang umano'y burial site na malapit sa mga pogo na nag-operate dyan sa Porac, Pampanga. Ayon kay PAOK spokesperson Dr. Winston Casio, nagbigay ng tip ang kanilang mga testigo hinggil sa libingan ng mga dayuhan na malapit sa Lucky South 99. Ipinahayag pa ni Casio na nag-apply na sila ng panibagong search warrant sa compound ng naturang hub. Kasunod niya ito ng itinuturo ng kanilang mga witness na sa partikular na lugar kung saan naman inililibing ang patay na katawan ng ilang foreign national. Pinuntahan na rin nila ang area noong nakarang linggo pero hindi sila nagsasagawa ng paghuhukay dahil nga sa wala pang basbas ang korte. Pero may report din tayo yung palang ibang mga nahuhuling mga Chinese na nasa pangangalaga ng PAOK, choosy sa pagkain. Although sabi naman ng Bureau of Immigration, hindi mo rin sila masisi kasi meron naman din sila, nasa kultura din kasi nila, halimbawa, yung iba, yung mga Middle Eastern, di ba? Gusto nila halal. Kung hindi ka nga nag-offer ng halal na pagkain. Pero yung mga Koreano, sabi nila, para naman yatang walang karapatang mamili. Mag-choosy pa ng pagkain, di ba? Kaya siyempre, gusto nila samgutsyal. Ang kangkong ba, pwede natin gawing samgutsyal. Bale, may mga pera naman yan. Di silang pabilhin nyo ng pagkain. Duda naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mapagbibigyan ng korte ang hirit ng Kingdom of Jesus Christ pastor na si Apollo Kibuloy na maisailalim ito sa house arrest. Maliwanag ng kalihim, ang pinagbibigyan lamang na mai-house arrest ay mga akusadong pumayag kaagad na maaresto, hindi katulad ni Kibuloy na nagtago at pinahirapan pa ang mga pulis bago ito lumabas. Bukod dito, isinasailalim din na niya ng korte sa house arrest ang mga suspect na mayroong kondisyong pangkalusugan. Ngayon man, nilinaw pa rin ni Remulla na nasa kamay na ng korte ang desisyon tungkol sa apela ni Pastor Kibuloy. Una nang humirit ang kampo ni Kibuloy na ilipat ito sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines mula sa Philippine National Police. O di kaya naman ay maisailalim ito sa house arrest. Kaugnay nito, naghain na rin ng comment opposition ng Department of National Defense. Tumututol sila sa hiling ng religious leader na mailipat sa kulungan sa Campo Aguinaldo dahil sabi ho ng DND, ang pwede lang naman ikulong sa military confinement facilities ay yung pong mga miyembro ho ng Armed Forces of the Philippines na may kaso. Yung saklaw ng mga panuntunan ng Judge Advocate General's Office. Tiniyak naman ni Senator Rizzo Ontiveros na agarang magtatakda ng petsa sa pagdinig ng Senado para paharapin sa komite si Pastor Apollo Kibuloy upang masagot nito ang mga akusasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kaugnay ito ng kasong human trafficking, child abuse, sexual abuse at iba pa na kinakaharap ng pastor. Ayon kay Ontiveros, mahalagang matanong ng personal si Kibuloy sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ukol sa mga naturang kaso. Sinabi pa nito na oras na makahanap na ng petsa ang Senado para sa hearing, agad siyang susulat sa korte para magpalabas ng warrant of arrest laban naman kay Kibuloy. Itatakda po namin hanggat maaga ang susunod na pagdinig na finally haharap na si Apollo Kibuloy. Once matakda namin yung petsa ng susunod na pagdinig kay Apollo Kibuloy dito sa Senado, susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya.
Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Magandang umaga, Pilipinas! Nadagdagan pa mga biktima ng manoy pang-abuso ni Pastor Apollo Kibuloy na lumantad, humihingi din ng tulong sa pambansang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Barbil, kabilang dito ang nakuntawagin ay pastoral at bahagi ng inner circle na sinasabing nahalay din ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Tinawag pa ni Marbil na sistematiko ang pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC na ang ilan pa nga sa kanila ay edad 12 anyos pa lamang. Kwento naman ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, ilan sa mga ito ay lumapit sa kapulisan kahit noong hindi pa nahahanap si Kibuloy. Gagamitin naman ng PNP ang nakuhang mga salaysay para maidiin sa iba pang legal action ang religious leader na inaresto sa kasing qualified trafficking at child and sexual abuse. 19 na bayan ng Bicol Region apektado pa rin ng African Swine Fever. Detalye na balita mula kay Roel Saldico. RH18, Diyos marhay nga aga Roel. Nagdeklarada ng alarming status ang Rio ng Bicol matapos may talaga 19 na mga bayan sa lugar ang apektado ng African Swine Fever. Ito ay mismong kinumpirma ni Information Officer Lobilla Gorina ng Department of Agriculture Region 5. Ang nasabing bilang naman apektado ng base naman sa kanilang latest monitoring mula buwan ng Agosto hanggang ngayong buwan ng Setyembre. Ayon sa record ng naturang ahensya, ang bayan ng Uwas sa Albay ay apektado na rin ng ESF. Ang mga bayan naman sa Pili, Ocampo, Libanan, Presentasyon, Tigawad, Minalabak at Sangay, ang ilang bayan naman sa Rinconada, ang Baaw, Bula, Nabua at Irigo City ay kabilang din sa 19 o 16 na bayan naman sa Camarines Sur na may kaso na ng naturang sakit. Ang Pandang, Karamuran at Birac, Catanduanes ay mistulang nalulugmok ngayon dahil sa kabilang na rin sa mga ito sa inilabas na record. Ang Masbate ay may parehong bilang naman ng apektado sa mga bayan ng Claveria, Dimasalang at San Pascual, habang kinumpulito naman ito ng bilang ng mga kaso ang bayan ng Pilar sa Sorsogon. Kaugnay naman ito, 83 na magsaka o hog owners ang apektado naman na maaring mabigyan ng umabot naman sa 10 piso o 4 na piso hanggang 12,000 piso ang tulong pinansyal. Samantala, isa pa sa mga nakikitang solusyon ngayon ng mga local government units o LGUs ang pag-apekting naman ng checkpoints sa mga borders upang maiwasan ang pagkalat ng ESF. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos sa Roel. Ay, sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas at naghahanap po ng magandang investment opportunity. Ito alok sa atin ng Westchester Realty. Ito na po yung pinakamurang ready for occupancy units ngayon sa housing industry with easiest term. 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang tinutukoy po nating proyekto ng Westchester Realty ayon pong Severa Mabalacat, Severa Bacolor, Samira at saka Severa Prestige. About 20,000 pesos lamang all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Nasa loob po ng township ang palengke, ang eskwelahan, ang simbahan at iba pa pong mga amenities. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at sa Clark Economic Zone. Tawag na po kayo sa 0996-501-5555 o dili kayo sa 0947-434-5555. Kung ngayon pa daw ho kayo bibili, aba, may chance pa ho kayo manalo ng bagong kotse sa parapol nila sa Disyembre. Ay ano pang iniintay po ninyo? Tawag na, to pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Bago ng bahay mo, may kotse ka pa. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, kasama na natin si Rhea Torres ng Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang pag-monitor natin dito sa bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na si Severe Tropical Storm na may international name na Bibingka.
at nahulit yung namataan sa higit 1,000 kilometro silangan ng Central Luzon. Sa ngayon po, nagtataglay ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 95 km per hour malapit sa gitna, pagbugso na umaabot ng 115 km per hour at kumikilos pahilaga sa bilis na 20 km per hour. So may kalayuan pa rin po ito sa ating bansa at wala pa tayong inaasahan na direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating kapuluan. Ngunit yung trough or extension po nito ay magdudulot ng maulan na panahon sa may silangang bahagi po ng ating bansa, particularly sa may Eastern Visayas, Caraga, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Samantalang nagsisimula na po yung paghatak nitong si Bagyong Bibingka sa hanging habagat or southwest monsoon. So asahan po natin ngayong araw ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pati na rin sa Palawan, Occidental Mindoro at Romblon. Asahan po natin yung mga katamtaman hanggang sa paminsang malalakas na mga pag-ulan at pinag-iingat po yung ating mga kabayan lalong-lalo na sa mga low-lying areas sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa. Tinaasahan po natin possible hanggang sa darating na weekend ay magpapatuloy po yung mga pag-ulan dala ng epekto na itong southwest monsoon. Dito naman po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy pa rin po yung bahagyong maulap hanggang sa maulap na kalangitan. So generally, fair weather conditions pa rin po tayo. Di ba na lamang po yung mga posibilidad na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi, possible din po sa madaling araw. Wala din po tayong gale warning sa ngayon. Iba yung pag-iingat lamang po sa plano pumalaot sa silangang karagatan ng Mindanao. Inaasahan po natin yung makatamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa nalalabing bahagi o sa nalalabing karagatan po ng ating bansa, malaya po makakapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Pero ang kapal nung cloud cluster eh. Yes po. Okay lang yan? Pwedeng lumayag kahit yung maliliit na mga bangkang pangisda? For now po, in terms of wave height or yung pag-alon po, kayang-kaya. Pero pagdating po sa panahon, magiging maulan po sa mga areas po na yan, sa may Western Visayas po, sa may Palawan, pati na rin po dito sa may silang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magiging maulan po yung panahon dyan sa mga areas po na yan. Grabe din ang ulan daw kahapon dyan sa may bandang Central Luzon, Ma'am Rhea. Yung mga pag-ulan po na naranasan over parts of Luzon area ay mostly mga thunderstorms po yun. So based po sa ating pagtaya or sa ating datos ay hindi po siya tumagal. So most likely around 2 to 3 hours po yung duration pero malaki po yung binagsak ng mga pag-ulan. Oh, pero bumagal si Bibingka ha, 25 kph kahapon, ngayon 20 kph na lang. Yes po, although sa ngayon po may pagkamabilis pa rin po yung kilos niya compared po sa mga ibang bagyo na halos hindi na po masyadong gumagalaw. So ina-expect po natin most likely ganito po yung magiging pagkilos niya habang tinatahak po or kumikilos po generally northwestward sa mga susunod pong araw. Mas gusto nga nating mabilis ang kanyang pagkilos, di ba? Para mabilis din siyang lumabas. Yes po. Oo. Dito sa si Yagi, ang tindi pala ng iniwang pinsala sa Vietnam, ano? Yes po, dahil yun nga po, malaki, halos mataas din po yung category bago po siya nag-landfall, kaya malaki po talaga yung pinsala na dala ng bagyo. Ano to? Itong si Bibingka, susundan niya rin, tutumbukin niya rin yung pinagdaanan ni Yagi? Yung pagtahak po or dadaanan po nitong si Bibingka ay most likely northwestward, tapos halos dadaplis lang po siya dito sa may northeastern boundary po na ating Philippine Air Response. Dediretso po siya puntang mainland China. Mainland China siya? Yes po. Hindi siya tatama ng Vietnam? Medyo mababa po yung chance sa ngayon. Salamat naman. Kaya nagwo-worry tayo dahil binaha ng husto yung taniman ng palay doon sa Vietnam eh. Alam naman natin, doon tayo nag-i-import ng bigas. Di ba? Yes, kaya matindi ang epekto. Akala ho nung iba Vietnam lang naman yan. Pero mag-worry ho tayo dahil pagka ganyan tinatamaan yung mga sakahan nila, apektado ho tayo dahil importer tayo ng bigas nila. Yan napaka-importanting natututukan din po ito. Anyway, Ma'am Rhea, maraming salamat. So, starting Sabado pa ang walang uwian sa inyo. Sa ngayon po, wala pa muna. meron pa naman po. Magpapalitan naman po kami sa mga magpapalitan na. Sige. Vitamin C ha, tsaka dagdag na tulog. Dahil puyatan na naman sa mga darating na araw. Thank you. Thank you din po. Good morning po. Good morning. Si Rhea Torres ng Pag-asa. Yan ha. Kaya sa ating mga kababayang nandyan ho sa may bandang Mindanao, kinakaina Mindanao at Visayas ha, yan po ang tumbok ng palalakas
kasing habagat dahil po sa bagyong Bebingka na kapag pumasok po sa ating PAR ay magiging bagyong Ferdi. Magandang umaga, Pilipinas! Speaking of Mindanao, kasama na natin si COMELEC Chair George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Angel at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, antindi pala ng epekto nung naging desisyon ng Korte Suprema na paghihiwalay sa Sulu sa buong BARM area. Gaano karaming na-print na yung mga balota, hindi pa? Hindi pa po Sir Angel. Hindi pa naman. Sadya pong nagulantang po ang COMELEC dito sa nangyaring ito. Pero siyempre, kinikilala, nire-respeto natin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman na tinatanggal ang Sulu sa Bangsamoro. Ibig sabihin, hindi na po siya kasama sa eleksyon ng Bangsamoro for purposes ng paghalal ng mga miyembro ng parliament. Medyo madami po mga pagbabago at mangyayari at gagawin ng COMELEC. At in fact, ang naging katanungan nga po, Sir Angel, ay pwede bang magpatuloy ang COMELEC ng halalan dyan sa Bangsamoro kung walang pagbabago sa organic law o yung sa batas o doon sa mismong election code ng Bangsamoro at kasama na rin po, siyempre, yung mismong implementing rules and regulation. Ay kahapon po, nagdesisyon ng COMELEC at sinabi namin na nasa kapangyarihan namin na pwede naming ipatupad pa rin ang organic law kahit na ito ay hindi baguhin o i-amend o magkaroon ng pagbabago sapagkat baminusin lang naman namin babawasin lang po Sir Angel kung ilan yung representante na dapat ay nakalaan para sa Sulu. So ang mangyayari, tuloy yung eleksyon pero hindi na sila boboto. Yung mga taga-Sulu. Tama po, hindi na po sila tuloy po ang eleksyon sa Bangsamoro pero hindi na po boboto yung mga taga-Sulu pagka po ang pag-uusapan ay parlamento ng Bangsamoro. Pero siyempre, yung po mga taga-Sulu ay boboto naman sa national and local elections. Kasama pa rin po sila pero wala na sila doon sa pangalawang balota. Hindi na sila bibigyan ng pangalawang balota dahil may pangalawang balota na Sir Angel, yun ay para sa Bangsamoro. Sa bagay, sabi nyo nga, hindi pa naman naiimprenta, no? Wala pang printing. Kasi kaya hindi pa mag-iimprenta ng balota, tatandaan po natin na yung mga pangalan ng mga kandidato at yung political parties nga pala, October pa. Ilagay sa mismong balota. Dahil nga po, kinakailangan yung pagpipilian ng mga tao ay nandun mismo sa balota yung mga pangalan ng mga kandidato. Okay. Gaano karami itong mga apektadong voters? More or less? Siguro po mga more or less 300,000 yung Sulu dahil more or less po mga 3 milyon naman yung mga botante natin sa Bangsamoro. Malaki din pala? Oo, 300,000 ha? Malaki po ang Yes po Sir Angel, malaki rin po ang Sulu at in fact, ang naging katanungan nga nila, paano magkakaroon ng Bangsamoro kung wala ang Sulu? Pero siyempre po sabi ng Korte Suprema, noong po kasing nagkaroon ng plebisito patungkol sa Bangsamoro kung pamapayag o hindi, yung pong probinsya ng Sulu, Sir Angel, yung mga kababayan natin doon nagsabi, no, ayaw naming makasama dyan. Kaya lang, sa kabuuan, yung para bang sum total ng lahat, kasama ang Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Basilan, ang Maguindanao, ang sabi ng lahat, pagka daw po sinam total, ay oo. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi. Ang sabi ng Sulu, ayaw nila. So dapat hindi sila isama kung ayaw nila. Anyway, at least as early as now, makakapaggawa na ng adjustments. Teka muna, habol ko yung registration ng mga botante, Chairman. Dahil katapusan ng Setyembre, ang deadline, alam niyo naman mga Pinoy, kung kailan huling araw, saka pahahabol. Mga ilan pa yung ating inaasahan na hahabol para magparehistro? Sir Angel, halos 3 milyon na po yung mga bagong botante natin. Yan po naman talaga yung target ng Commission on Elections at nakikita natin parang hindi na ganun dumadami yung mga bago nating botante. Siyempre, siguro nga po nasuyod na kasi natin sa buong bansa para iparehistro yung mga bagong botante, lalo na yung mga botanteng siyempre yung mga nag-teenager na, naging 18. At the same time, Sir Angel, yung po na mga, lagay ko yung dumadami ngayon, yung mga nagpapa-reactivate sapagkat Sir Angel, remember po yung panawagan natin, 5.37 million yung mga kababayan natin na deactivated, hindi makakaboto dahil 2 beses nang hindi nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon. At kinakailangan po nila magpa-reactivate. Yan po sana ang lumaki pa at dumami sa mga natitirang araw bago po mag-September 30 dahil hindi po kami mag-i-extend, Sir Angel, ng ating registration. Teka muna, doon sa mahigit 5 milyon na yun, ilan na humabol sa registration?
doon sa mga deactivated na yun? Doon po sa figures namin, Sir Angel, mula hanggang July 15 muna, dahil po yung pong natitirang parte, yan po yung ongoing pa sa kasalukuyan, ay mga 400,000 lamang po, Sir Angel, ang nagpapa-reactivate. Opo, doon po sa 5.37 million. So talaga po sadyang maliit, kaya po patuloy ang aming panalangin at siyempre panawagan na sana po ay magpa-reactivate ang mga kababayan natin. Baka po kasi sila ay nagtatrabaho pa, o kaya po sila ay yung iba nag-aaral, o yung iba ay lumipat ng kanilang mga tirahan. Oo. Anyway, kaya lang wala na ho sa mga mall, no? Wala na registration sa mga mall. Sa mga ano na? Registration anywhere. Oo, wala na yung registration anywhere. So saan sila pupunta? Sa tanggapan na ng COMELEC? Local COMELEC po, Sir Angel. Minsan po meron pa rin pong pailan-ilan sa mall, kasi yun yung tinatawag nating satellite registration, yung bang dinadala ang registration. Kaya lang, sa satellite registrations, ang makakapagparehistro lang po ay yung mga naandun sa area na yon, kung saan naandun yung mall. Hindi na po yung halimbawa kayo ay taga-probinsya talaga at doon kayo makakapagparehistro. Pwede po yon. Yun po yung registration anywhere na natapos na po natin. Kaya po ngayon, kung kayo po yung magpaparehistro, kinakailangan pupunta mismo kayo sa lugar kung saan kayo lilipat, sa lugar kung saan kayo nakatira. Paano ho daw yung mga overseas voters? Ganun pa rin, ano? Hanggang ang deadline September 30 din. Yes, Sir Angel, hanggang ngayon po ongoing pa rin ang ating registration. 2 taon po ang pagpaparehistro ng mga kababayan natin sa abroad. Subalit mababa pa rin po dahil 1.180 million pa lamang, Sir Angel, ang botante natin abroad. Siyempre, kalimitan nga yung mga last minute. Tama po yung sinasabi nyo, last minute, saka sila hahabol. Kaya marapat sana rin, dahil malalaman ng mga kababayan natin na internet voting naman sila. Sa 76 posts abroad, ay gagamit lang sila ng laptops, iPad at saka cellphone upang makaboto. Hindi na kinakailangan pumunta pa sa mga embahada o kaya padalhan sila ng envelope na naglalaman ng ating mga balota. So, bukas daw ba ng Sabado at Linggo? Ng weekend, ang mga tanggapan ng COMELEC? Hanggang Sabado po. Sabado lang. Meron po tayong hanggang Sabado, meron 8 to 5 po tayo, may registration tayo. At sana nga po marapat na, kasi po dati may Sunday din tayo dahil doon sa registration anywhere natin. Kaya po yung iba, hindi talaga nakahabol at nasamantala. Alam niyo naman, mga Pinoy, ganyan talaga. Pagkatapos, pagdating ng deadline, hihirit ng extension. At saka, Sir Angel, ang isang nakikita ko sapagkat ito kasi ay midterm election. So, kalimitan talaga mababa ang turnout, pati mababa ang bilang ng botante kapag ka midterm. Pero bigla na lang tataas yan, lalo na kapag ka national and local election na may presidente at vice-presidente, katulad ng 2022 na 82.20 or 4.5% ang ating pong voters turnout noon. Ayan ha. Chairman, nasa inyo muli ang pagkakataon para doon ho sa ano ito ha, kung kayo ho ay deactivated, mag-reactivate ho kayo, hindi ho kayo bagong botante. Dahil kung hindi, pagkakalaunan, pagka-willful, di ba, Chairman, may kaso sila? Sir Angel, so sa ating po mga kababayan, panawagan po natin ang magpa-reactivate at yung mga hindi pa nakakapagparehistro, magparehistro sa reactivation po. Pwede po hindi kayo pumunta sa COMELEC, pwede po online reactivation. Kaming makikita niyo po yan sa COMELEC website. Pwede kayo magparehistro sa online lang sapagkat meron na kaming biometrics nyo. And therefore, hindi na namin kayo kinakailangan kuhanan pa ng fingerprint, picture o kaya signature dahil naandyan na po sa amin yan. Ayun. Paano daw pala yung mga nagparehistro ng SK, kailangan pa ba nilang magparehistro uli? Kung halimbawa sila tumungtong na ng 18? Hindi na? Hindi na po, Sir Angel, automatically na po namin, ini-import na po namin mula doon sa dating record sa SK at tinatransfer namin dito naman sa record nila na ngayon na bilang isang regular na botante. Ayun. Basta't magdi-18 ho, hindi ho kayo rehistrado sa SK, kinakailangan pa rin magparehistro ho kayo. Ayan ha. Magdi-18 by election. By May next year. Dapat by election. Okay. Hindi po kinakailangan, sila po yung makakaboto na kahit sila ay 17 pa lamang ngayon pero 18 sa Mayo 12 ng 2025. Ayun. Sige, habol na. Pero pinaka-importante doon sa mga deactivated. Saan ho yung pinakamaraming deactivated na region? Region 4A. At siyempre dito sa NCR, pinakamadami ang mga deactivated. Kung kailan pa, sino pa yung malapit sa Kawali?
Sino pa yun? Alam nyo kasi, Sir Angel, noong nakarang eleksyon, yung 82.5% na hindi more or less po yun yung 17.5% eh. At palagay ko, sila rin yung hindi nakaboto ng barangay and SK election. Kaya po more or less, mga 17% yan ng ating populasyon. Okay, ulitin ho natin ha, hindi sila nakaboto nung nakaraang regular na eleksyon at nung nakaraang barangay at SK eleksyon. Dalawa ho yun. Kasi baka kinakatwiran nila. Oo, baka kinakatwiran nila. Hindi lang naman ako nakaboto nung barangay at SK election eh. Kasama ho yun. So bilang na dalawa. Kaya deactivated na sila. Tama po. Chairman, thank you ha. Maraming salamat. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa Angel. Magandang umaga. Si Comelec Chairman George Garcia. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito, magbaon po ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabagong family rubbing compound improvement cologne, ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa ating mga magagandang kumadrona. Ginagamit po yan for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, good morning sa mga taga Malabon. Nung pong, yung Martes ba yun? Diniscuss natin yung pong mga nagkahalat ng mga basura. In fairness, na following day naman, hinakot pala ito. Kaya lang, kahapon ho, nung mag-ikot yung ating mga kababayan, yung ating mga kaibigan, ayan na naman ho. Balik na naman ho ang basura. Ayan. Kaya pala, ahon Malaban. Aahon ho kayo sa basura. Umaahon ng basura. Ang inaalala ko, paparating na naman ho yung bagyo. May mga malalakas na naman ho mga pag-ulan. Tama nga naman, malilinis ho ito dahil babalik lamang ho ito sa inyo pong mga bahay, bit ho ng mga baha, o dili kaya pupunta ho sa dagat. Ayun. Nagtatanong ho tayo, may mayor ho bang ang Malabon? Meron naman pala. Oo, may mayor. Kaya lang nasa Japan. Ay, sino mayor ng Malabon? Sabi lang nung mga nag-feedback sa atin, hindi, may mayor ho kami. Sabi ko, asa na? Bakit hindi nakahakot yung basura nyo? Nung panahon ni dating Mayor Lenlen Orete, wala namang ganyang problema. Sabi nila, nasa Japan. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion Super Clean. Champion sa linis. Champion sa bango. 4.75 SRP na lang. Ng Ibon Foundation. Ayan, okay. So, Sunny, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po po. Yan, okay. Kumusta na ho kayo, Chairman? Okay naman. Kulang lang sa kape. May 19 timpla ko eh. Babayin ko na mamaya pagkatapos natin. Ano ba yan? Epekto ng inflation? Hindi na ba? Epekto ng bagong gising. Epekto ng bagong gising. Okay, question. What is the real situation? Kasi ang sinasabi natin, gumagandang ekonomiya. Pero ang report naman na natanggap na lumabas kahapon, bumababa ang foreign direct investment, ang FDI. Tapos, although gumaganda ang palitan ng piso against the dollar, ang sinasabi naman ho ng ibang mga kumpanya, by next year, magbabawas sila ng budget, lalo-lalo na private sector, magbabawas sila ng budget para sa sweldo ng mga empleyado. So, dalawang bagay yun. Either hindi tataas ang sweldo ng mga empleyado next year sa private sector, buti pa sa gobyerno, meron laging increase, or baka hindi sila magdagdag ng mga empleyado. So, what's the real score, Sir Sunny? Well, sabi ng real score, talaga eh. Kung may problema sa wage inflation, sa price inflation, sana may wage inflation din. Sana magtaas ang sahod ng mga manggagawa natin. So, sa amin, ang the real score dito, kung titiran yung lagay ng ordinaryong Pilipino, actually, kumpara sa nakarang taon, sa pinakahuling datos maging ng Bangko Sentral, dumakad din actually yung bilang ng mga pamilya na walang ipon. Nasa about 19 million families sa ngayon ang walang savings. Ibig sabihin, konting taas ng presyo ng bilihin, hindi makapagsabay. Even yung SWS, na ulat nila, parang 6 sa 10 pamilyang Pilipino, sinabi na mahirap sila.
So sa amin, yan ang tunay na nilagay ng bansa. Yung mayorya, 60% sinasabi mahirap sila. Mismo ayon sa SWS, yung Bangko Sentral, sinasabi 19 million na bahay, na pamilya ay walang savings. So sa amin, yan ang pinaka-problema natin. Kasi kung sasabihin ng gobyerno na hindi, may economic growth naman tayo, ba't hindi nasasalamin sa pagbawas sa mahirap at pagdagdag ng kita ng ordinaryong pamilyang Pilipino. So sa amin, yun ang dapat subaybayan. Hindi actually yung investment. Actually, hindi pa nga investments, hindi pa nga growth ang dapat tinitingnan natin eh. Hindi, pero kailangan natin tingnan yun. Dahil foreign direct investment yun, magtitrigger ng trabaho yun, di ba? Medyo hindi kami sang-ayon dun eh. Kasi ang problema ngayon, kulang yung lokal na industriya, kulang yung lokal na agrikultura. So sa totoo lang, yung foreign investment, wala naman silang interest sa lokal na industriya. Halimbawa, marami sa malaking foreign investment na sa manufacturing. Ang problema, yung foreign manufacturer, kung pupunta dito, mga 90% ng produkto niya, inputs niya, galing sa ibang bansa. So, ano problema doon? Ibig sabihin doon, kung foreign manufacturer ka, foreign investor ka dito, pero hubigit kumulang 80 hanggang 90% ng inputs mo galing sa ibang bansa, ibig sabihin nun, kakakunti lamang yung nililikha niyang trabaho. Isipin nyo, kung imbis na foreign manufacturer, Filipino manufacturer. Kung Filipino manufacturer, tas mas malaking bahagi na kanyang inputs galing sa lokal na ekonomiya, mas maraming trabaho yon. Sa amin, kailangan masapol yung medyo masalimuot na punto na yon. Hindi porke may foreign investment dito, yun ang maglilikha ng maraming trabaho. Ang maglilikha ng maraming trabaho, local investor, local manufacturer. So medyo tataka kami, ilang dekada namin pinupuna yan. Alam nyo ba, sa pagsisikap palagi ng gobyerno na umasa sa foreign investment, yung Filipino manufacturing, pinakamalit na bahagi ng ekonomiya sa nakaraan 75 taon. Because nga, umaasa palagi sa foreign investor. So sa amin, kailangan sa yung punto na yun eh. Ano ginagawa ng foreign direct investor kung sila nagpo-process din ng may imported na raw material? Labor lang? Mahal din naman kuryente natin. So, anong pinoprocess nila? BPO lang ito? Well, halimbawa, ang pinakasikat na foreign investors natin dito na semiconductors. Taga-testers sila. Testing, as in, hindi nagbubuo ng semiconductor mula dun sa bibili ng pyesa mula sa Filipino manufacturer as in bubuo ito. Hindi. Testing. Intel, Texas Instruments, ang trabaho dyan, ipapasok yung mga chips dito, tapos may ilang libo manggagawa, so yung 3,000-5,000 manggagawa, tinetest lang yun, kasi na-export uli. So sa amin, ano mas maganda? Foreign investor, foreign manufacturer, pagmamalaki, nag-invest dito sa Pilipinas, pero ini-import lang naman yung kanyang mga sangkap. Ikumpara mo yan. Kung sana noong dekada 70, nagsikap sana tayo tulad ng South Korea, Taiwan, may sariling industriya sa semiconductors, di ba mas maganda yon? Ibig sabihin, hindi na nag-produce ng semiconductor, nag-produce ka ng trabaho sa loob ng bansa. So yun yung medyo nakapagtake at walang bira, sir. Yung foreign yung Filipino manufacturing, 18% na lamang ng ekonomiya, pinakamaliit to sa nakarang 75 taon kumpara sa 1949 at ikawalawa sa pinakamaliit na manufacturing sector sa buong rehiyon tayo, next to Myanmar. So alam mo yun, dahil nga sa umaasa palagi sa foreign investor. Medyo may kailangan iwasan sa mag-iisip na gano'n eh. Nakakalungkot nga textile na lang, di ba? Mas ginugusto natin na bilhin yung galing sa Bangladesh, galing sa Vietnam, galing sa India, Eto dati hindi naman tayo namimili dito, pero ngayon mas magaganda yung kanilang mga textile products na imported na dumadating dito sa atin. Tapos tayo, may cotton industry pa ba tayo? Wala na nga. May kausap ako na isang buwan, nag-interview siya tungkol sa Marikina shoe industry. Pati sapatos. Nagulat ako. Alam ko medyo bagsak yung shoe industry natin. Pero nagulat ako, ang bilang nila parang hindi pa umabot ng 6 na po yata yung nasa shoe industry. Mula dun sa balat, sa mismo paggagawa ng sapatos. Kumpara to about 2000, noong 1960s, 1970s. So sa amin, actually, nasa pool niyo yung punto eh. Kasi ang tanong, yung Bangladesh, paano siya nag-produce ng murang textiles ngayon? Yung South Korea,
paano siya nag-produce ng murang semiconductor? Yung Taiwan, nakatingala tayong lahat. Yung mga super chips, bakit napakamura sa kanya? Walang mintes, lahat ng mga bansa niyan umunlad. Kasi sabi ng mga gobyerno nila, palakasin natin ang Bangladeshi industry, palakasin natin ang South Korean industry, palakasin natin ang Taiwan industry. Wala ni isa sa South Korea o Taiwan or Japan na sinabi, palakasin natin ang foreign investment sa South Korean industry. Hindi ka na pag-iisip nila eh. At alam mo yun, para umunlad ang industriya, kailangan mag-invest, hindi ng dayuhan, ng gobyerno. Kasi yung dayuhan, pupunta dito, halimbawa Intel. Bakit papayag ang Intel na magkakaroon ng kakompetensyang Pilipinong semiconductor manufacturer? Di ba? Ang interest ng Intel, maging tester tayo dito, pero wala siya interest sa paunlaran ng local Filipino semiconductor industry. Kasi ayaw niya ang kompetensya sa merkado eh. So sa amin, yun ang kailangan talagang sobrang halagang masapol para may saysay yung economic growth natin, para may saysay yung pag-unlad, di umano ng ekonomiya, kailangan may lokal na trabaho at walang ibang pagmumula ng lokal na trabaho, kundi lokal na industriya. Pero bagsak industriya natin. Paano nga sabi nyo, paano hindi tayo aasa sa imported na raw material? Ala naman tayong lokal na produksyon, ala tayong cotton, ala tayong metal, ala tayong yung metal natin, binibenta natin lupa, pati yung mga rare minerals, hinahakot, okay, wag na yon. Pero sa sektor ng agrikultura, lalo na. Hindi ba? Kawawa yung sektor ng agriculture. Alam mo, talaga nagtataka yun palagi. Sabi ng at least halimbawa itong Marcos administration, sabi ni Pangulo Marcos, akong uupo, di ba, bilang kalihim na agrikultura para bigyan ng pansin yung sektor. Pero magtataka tayo, ba't mahal pa rin ang pagkain, di ba? Tuloy-tuloy yung pagsirit ng presyo sa palengke. Sa harap ng sinasabing ang laking ginagastos dun sa agrikultura, sa unang 2.5 taon na administrasyon, actually, lumit ang agrikultura sa pinakamalit sa kasaysayan ng bansa. Grabe yun. So kung magtatanong, bakit na mahal ang pagkain? Ang fundamental na problema, hindi nag-invest ang gobyerno sa agriculture, hindi naging produktibo magsasaka, nagmahal syempre yung kanilang produksyon. So tama kayo. Ang nakalungkot doon, pati nga yung mga abono, pestisidyo, ini-import natin. So kung bumagsak ang halaga ng piso, magmamahal ang abono, magmamahal pestisidyo, magmamahal ang palay, magmamahal ang bigas. Okay. So alam niyo, medyo paikot-ikot tayo sa isang parang pumunoy kasi hindi pinaunlad yung lokal na industriya, hindi man lang doon sa semiconductors, maging sa bakal, at tama kayo, maging sa pagkain. So medyo, alam yun, parang naghahabol tayo palagi. Well, anyway, siguro may natitira pang 3 taon ng kasalukuyang administrasyon baka pwedeng mag-refocus tayo, Dahil nga, hindi naman natin pwedeng sisihin din yung kasalukuyang administrasyon dahil yung pang negligence sa agriculture, nangyari sa mga nakalipas mga administrasyon, ngayon, at least ngayon nakita natin na pinai-improve ang irrigation system. Sana nga po mag-materialize para kahit hindi lang taniman ng palay irrigated, mais, ang high value crops irrigated yun ang tamang direksyon kaya lang it will take time para yan ay ma-realize. So tingnan natin sa mga susunod pang mga panahon. But again, ang pinaka-importante dito, siguro baguhin natin yung mindset natin na panay-imported ang ating tinatangkilik. Lalong-lalo na po sa iba't ibang mga industriya na meron naman tayong mga lokal na produksyon. Sir Sunny, thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Magkape na po kayo. Thank you. Maraming salamat, Sir. Kating-kating na po ako. Magandang umaga. Ingat po kayo. Thank you. Magandang umaga, Pilipinas! Alam mo ninyo, madaliin naman pag-usapan yung kasi nakikita na natin yung problema. Ano ang solusyon? Diba? Yun siguro kailangan natin ng mga think tanks. Halimbawa, dito sa sektor ng edukasyon, sinasabi ng mga dalubhasa, paano? Hina-hina natin sa science sa math na kaya mahina din po yung pundasyon ng ating mga napoproduce sa mga graduate pagdating sa research and development na pag-iiwanan tayo. Kaninong kasalanan yun? Alam ninyo, meron pinasambatas yung fast track education. Nung i-introduce ang K-12, meron ipinasambatas fast track education para po sa mga magtuturo ng science at math o ng STEM. Hindi nila kinakailangan munang pumasa sa licensure examination for teacher, pwede na silang magturo. Ang objective noon para yung mga kumukuha ng chemistry, hindi chemistry major kundi yung BS Chem, di ba? Engineering, pumasok sila sa teaching profession. Ang problema kahit ito ini-implement ng Department of Science and Technology through Science Education Institute,
hindi naman ho in-embrace fully ng Department of Education over the several administration. Hindi ho pinansin. Kaya hanggang ngayon yung pong problema, di ba? Sabi nung nagrereklamo, kulang tayo ng magagaling na teacher na magtuturo ng STEM. Sinulusyon na siya na nga yun. May batas na nga po Ang problema, hindi nga po na-implement. So, aasa ka ba nalalakas ang R&D natin kung kulang na kulang ho tayo nang magde-develop ng mindset ng research and development? Wala po. Kaya napag-iwanan ho tayo ng Vietnam, ng Singapore, ng Japan, ng Taiwan. Ay tingnan ho ninyo, R&D po ang kanilang sikreto. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na ho para tayo mag-ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. At ito po ay halal certified. Ano po ang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Yan ang sinasabi natin. Mahabang clinical trial. At doon ho napatunayan na ito ho pala epektibo sa pagpapactivate ng PDC o yung plasmacytoid dendritic cell pag pumasok sa ating katawan. Yung PDC, yan po yung commander ng ating immune system. Ayan At ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ayan Kaya tayo tinutulungan ito na magkaroon ng magandang tulog at the same time na itataboy ang mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero mahalagang paalala po natin, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga sa mga taga-Lucena. Magandang umaga kay Dr. Kim Tan. Maganda umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 5. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, muli magandang umaga po sa ating mga suki all over the world. Mga OFW natin dyan mo sa Hong Kong, kumusta na kayo? Ingat ho Huwag magsasangla ng inyong mga pasaporte. At doon sa mga Pilipinong pauwihin na ho ng Pilipinas, huwag na hong bumili ng imported na tsokolate. Tangerine Chocolate, gawang lokal but taste and looks global. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim mo sa mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po ang Tangerine Chocolate sa 0919-095-5935. Yung pong 10 variants po ng Tangerine Chocolate, ma-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Yan po naman ay gumamit po ng mga raw materials na galing po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi ko nga ho sa inyo pag tinangkilik ko ninyo ang Tangerine Chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, pinalalakas ninyo ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Habang pinalalakas po natin ang ating lokal na ekonomiya, eventually lalakas din po ang ating national economy. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! May update po na si Edwin Duque sa isinagawang drug test sa mga kawani ng Valenzuela LGU. Aris 23, Edwin. May buntag Kuwing Angel, nasa 3,500 first batch empleyado na ng Valenzuela City Hall ang naisalang sa mandatory drug test sa loob ng 2 araw. Ito ay unang batch pa lang mula sa 7,000 bilang ng mga tauhan ng City Hall na nag-umpisa ng pang-isang araw. Tiniyak ni Mayor Wes Gatsalia na kabila na wala namang naiulat na may gumagamit ng illegal na droga sa mga empleyado. Ay nais nitong ipakita sa mamayan na ginagawa nila ito upang patunayan na handang patunayan na malinis, maging ehemplo at drug-free workplace ang lungsod kasama sa mga konsyal at lahat ng opisyalis ng pamahalaang lungsod na nais katuparan ang mandatory drug test sa panguna ni Consular Attorney Pimpo de la Cruz ang Valenzuela Anti-Drug Abuse Office of Badao. Sinabi ni Mayor Wes Gatsalia na ang lungsod ay nagtatag ng isang makabagong sentro ng rehabilitation sa droga. Ito ay Bali Banyuhay na hango naman sa salitang Banyuhay o Metro o Metamorphosis para sa bagong anyo ng buhay na naglalayong baguhin ang buhay ng mga taong gumagamit ng droga. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. So antabayanan po natin, ilan naman ho kaya ang magpapositive? Guarantee letter na galing sa DSWD, maaari nang gamitin na pambili ng gamot sa ilang butika sa bansa. Good news yan. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal.
magandang balita ito, Kuya Angel, sa mga humihingi ng tulong sa Department of Social Welfare and Development dahil pwede nang magamit ang guarantee letters o GL para ipambili ng gamot sa mga piling butika sa buong bansa. Ito ang inihayag ngayon ng DSWD kasunod ng patuloy na pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bumuo ng mga programa para mailapit at mapabilis ang pagbibigay ng assistance sa mga mahihirap. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Tumlao, kabilang sa mga piling butika dito sa Metro Manila na tumatanggap ng DSWD-issued GL ay ang Globo Asiatico Enterprises Incorporated, Oncocare Pharma Corporation at maraming iba pa, kabilang na ang mga pharmacies na miyembro ng Drugstores Association of the Philippines. Ang guarantee letter ay isang dokumento na ibinibigay ng ahensya para sa mga benepisyaryo na nangangailangan ng tulong medikal, kabilang ang AIC sa program sa mga social protection services ng DSWD na nagbibigay ng tulong para sa gamot medikal, burial, transportation, education, food o financial assistance sa mga individual na dumaranas ng krisis. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Itinutulak naman ni Senator Amy Marcos na mapalawig pa mga kooperatiba lalo na sa mga bukid. Inisponsoran ni Senator Amy ang Senate Bill 2811 na naglalayong mapalakas ang mga co-op na itinuturing na lifeline ng mga magsasaka, mangingisda, maliliit na mga negosyante at pamilya. Sa ilalim ng panukala, sinabi ni Senator Marcos na mas mapapadali at magiging abot kamay ang pangarap ng mga ito sa pamamagitan ng tax exemption, mas mababang kapital at maluwag na mga patakaran sa pagsasagawa ng joint venture. Isinusulungan niya na sabing Senate Bill na maipasa ang Revised Cooperative Code of the Philippines para masuportahan ang financial position at kapasidad ng mga agricultural cooperatives. Ayon pa kay Senator Amy, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa farm and fisheries clustering and consolidation at inter-cooperative arrangement, may susulong ang Value at Supply Chain Solutions, gayon din ang iba pang Agribusiness Development Program. Hihimukin na niya nito ang malalaking kooperatiba na i-adapt ang micro agricultural cooperatives sa pamamagitan ng paglalagak ng kapital. Sinabi pa ni Senator Marcos na sa ilalim ng panukala, exempted na sa lahat ng National Internal Revenue Taxes, PISA charges, customs duties, advance sales at compensating taxes sa pag-i-import ng mga makina, equipment, accessories at mga spare parts. Ganyan din ang duly registered agricultural cooperatives at mga non-agricultural cooperatives na may 100 million pesos na existing balance sa reserve fund o mas mababa pa. Samantala, kalidad ng trabaho at benepisyo dapat namang pagtuunan ng pansin ayon sa Trabaho Party List. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Iginiit ng Trabaho Party List na kasabay dapat ng momentum sa patuloy na paglikha ng trabaho ang pagtaas ng kalidad ng trabaho at benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino. Mabuti man ang progress report ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglago ng ekonomiya, paglutas ng kahirapan at paglikha ng trabaho. Isinusulong ng grupo na dapat itaas din ang kalidad ng trabaho at benepisyo. Kasama rito ang mga pagpasa ng panukalang batas upang makapaghandog ng disenteng kita, dagdag benepisyo at pangangalaga sa seguridad ng mga manggagawa. Sang-ayon ang tagapagsalita ng Trabaho Party List na si Attorney Filimon Rey L. Javier sa pahayag ni PBBM na baliwala ang lahat ng ginagawa ng pamahalaan kung walang pagbabago sa buhay ng Pilipino. Bilang suporta sa direksyon ng administrasyon, iginiyap ni Attorney Javier na mananatiling plataforma ng Trabaho Party List ang pagtaas ng antas ng pamumuhay ng mga manggagawa dahil di dapat umano tumigil sa magandang ulat sa ekonomiya ang pagsulok ng interes ng sektor. Suportado rin ng Trabaho Party List ang polisiya ng Administrasyong Marcos na mag-invest sa mga tinatawag na job-generating infrastructure at social protection programs, pati na rin sa mga programa sa kalusugan at edukasyon. Giyap ng Trabaho Party List, di lang dapat datos ang umangat, kundi pati na rin ang mga benepisyong direktang mapakikinabangan ng milyon-milyong manggagawa. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una
sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Igel. At ang ating malakas promo ay nandyan ngayon sa Barangay 86 P. Reyes sa Park Avenue, Pasay City. Tabianan po ninyo si Sherwin Alparo. Lakasan nyo ng radyo nyo at mga telebisyon. Nag-iikot na si Sherwin. Si Director Toto Bacolcol ng PBOX kasama muna natin. Doc, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Opo, may evacuation na daw po na nirekomenda sa ilang area po ng Canlaon City. What about La Castellana? May mga areas po dito sa La Castellana na, again, nasa pasok sa permanent danger zone. Which is yung Kabagnaan, Siak na Bato, Sagang, Mansalanao. Pasok po yan, yung apat na barangay po yan sa permanent danger zone po natin. Sa La Castellana yan. So pinag-evacuate na rin ho sila? Yes. Well, kung nasa loob po sa ng permanent danger zone, dapat wala po, they're not supposed to be there in the first place. Yung mga nasa loob sila ng permanent danger zone? Yes po. Ay, naku. Oo. Teka muna, kasi 1902 pala ang huling pagpapakita ng major eruption, magmatic eruption ng Canlaon. So, may data ba tayo to analyze, to use para sa pag-analyze po ng magiging pagkilos nitong Canlaon? Yes po. Again, yun yung inaabangan po natin kapag magkaroon po ng stronger, more intensity of earthquake moving way to the surface. Mapatrandaan natin yan kung magkaroon po ng ground swelling o yung ito, at saka kapag nagkaroon na po ng eruption, pwede po rin magkaroon ng konti na po yan ng magma extrusion or lava flow. And tama po kayo, yung the last time na nagkaroon po ng magmatic eruption was in 1902. Okay. So, anong time frame ang nakikita natin? Pero increasing increasing yung kanyang unrest. Yes, increasing nasa level of increasing unrest. Pero yung number of volcanic earthquakes po natin, bumababa na po from previous day, umabot ng 337 volcanic earthquakes. Ngayon, magiging lang ang 677 volcanic earthquakes. Okay, so bumababa naman pala. Okay. Pero yung pero yung emission niya ng sulfur dioxide, yung pinakamataas, 11,566 tons. So, tingnan natin po ngayong araw na to, kung anong sustained ba itong pagtaas ng sulfur dioxide. Pero yun na nga, yung volcanic earthquake natin pala, 70% volcanic earthquake. 337. So, medyo nag-relax konti. Pero mataas pa rin. But mataas again, pa rin. Not as high as that, 337 volcanic earthquake. Oo. Kasi kanina ang nabanggit lang, Canlaon City yung kinakailangan ng evacuation. Yung pala, meron ding 4 na barangay doon sa La Castellana na within the 4 kilometer permanent danger zone. Anyway, sige Doc, tawag ko kami uli. Ingat po kayo. Thank you for joining us. Yes, magandang umaga. Yes. Apo. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor po ng PBOX. Magandang umaga, Pilipinas! At nananawagan na rin ho tayo sa ating mambabatas. Madaliin ho naman ninyo yung pagpapatibay po ng modernization bill ho ng PBOX. Ito, isusubo na naman natin sa pag-alburuto ni Canlaon. Alam mo ba ninyo, kalahati lang ng kanilang puwersa, ang regular na mga empleyado, yung kalahating puwersa, mga GO. Isusubo mo sa gera, walang baril, walang bala, di ba? Instead na ang gamit combat boots, ang suot tsinelas. Di ba? Ganun yung comparison ng kaya utang na loob sa ating mga mababatas bago kayo magbangayan. Unahin nyo muna yung modernization ng mga isusubo ho nating mga eksperto at mga scientists dyan po sa Canlaon. Magandang umaga, Pilipinas! Itong minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Pilipinas!
Pilipinas. Rosana Mendoza ng Talisay, magandang umaga po sa inyo. Doon ho sa mga taga-Binangonan, Rizal at mga karating lalawigan, baka gusto nyo pagkagising ho ninyo, magandang simoy ng hangin ang sasalubong sa inyo, tsaka nature. Aba, nandyan po yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang model townhouse, yung Bianca. Two-story house ito na may balcony. Meron hanggang dalawa hanggang 3 kwarto. At pwedeng ma-avail through financing sa Pag-ibig Fund at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na ho kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin. Hello, Webes pa lang pero may nagdidikit na ng DZRH sticker ha. Madikit ng DZRH sticker dahil gustong-gusto nila palaging nakikinig sa DZRH. Kaya naman nila ng sticker para maidikit dito sa kanilang e-trike yan, no? Yan ang e-trike ni Maria Ella and Daniela. Dito yan sa Eya Sari-Sari Store. Naman tayo dyan. Sa Eya Sari-Sari Store, dito yan sa may P. Reyes, kanto ng Park Avenue. Yun yung Park Avenue. Yan yung Park Avenue, bahagi ng Park Avenue dito sa Pasay City. At huling-huli natin tong tindahan na to. Uy, tignan mo naman, huling-huli. Mukhang Chibog talaga pinuntahan mo dyan eh. Sarap po, paksiw. Silangag, pansit, meron pang torta. Ay nako, talaga naman panalo. Di ba panalo ang dieta? Pero yun yung kanilang radyo. Saan yung radyo nyo? Ayun ang radyo. Ayun pa yung graduate, bagong graduate. Yan o. Ito ba si Eya? Eya naman dyan. Yung kanilang radyo yan o. Ang lakas-lakas. Tigno, nakikinig sila ng DZRH at tuwan-tuwa nga nung makita natin. Ito si Tatay pangalan nyo. Juan Baldi, sir. Tatay Juan, palagi kang naka-tune in sa DZRH. Opo, sir. Hanggang alas 3 na madaling araw. Mula alas 3 na madaling araw, bukas na. Tignan mo, hindi maganda mayaw sa kakapulas ng DZRH sticker niya. Pero, ito ko yan. Hanggang maliit pa ako, DZRH. Maliit ka pa, paborito mo na. Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Angelo, sir. Angelo Palmores. Tumingin ka muna rito sa camera. Punas ka na muna. Tatayuan. Dahil paborito mo si Angelo, ito meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat, sir. Maraming salamat sa 1,000. At syempre, meron pa kasama yan na grocery bag ng DZRH. At syempre, meron din kasama yan na t-shirt at umbrella. DZRH merchandisers para sa inyo. Ano masasabi mo, kuya? Maraming salamat po, sir, sa agang-agang swerte. Diba? Kagigising lang nung iba, ikaw siniswerte ka na kagad. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging dumutok sa DZRH para sa DZRH Mas Malakas Promo Hours number 6, Sherwin Batal para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. At teka muna, meron pong isang akusado naman ng pagpaslang sa broadcaster sa Palawan na sumuko din sa NBI. Ihabol natin ang report ni Boy Gonzales sa 29. Boy? Naputol na si Boy. And with that, papaalam na tayo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Boy Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Roman poet. Ang sabi niya, give them bread and circuses and they will never revolt. Naintindihan nyo yung ayuda at saka yung sirko sa Kongreso. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 at ACS Balita in just a while.